stranded Opo. na mga Espanyol doon sa Dubai, yung mga Kastilalo, ay pinadalhan ng chartered plane upang ilikas at ibalik sa Espanya. Muy bien, ha? Okay, bakit tayo? Anong sabi ng ating Pangulo? Yung mga OFWs yan. Yung mga bagong bayani. Tuloy-tuloy nyo na pagkabayani. May joke ba yun, attorney? Hindi, totoo. Tignan mo. Yun Ano nga po sabi niya? Baka biro In lang. effect, hindi. Talaga? Nagbibiro ba si Presidente? Saan? Pero ito, masamang biro to kung biro. Eto, sabi niya, in effect, sinabi niya, pumunta muna kayo dun sa mga ligtas na lugar. In other words, yung mga OFWs yan, magtago muna kayo. Ano ba namang measure yan? Bago, binobola pa tayo. Opo. Sinasabi pa, huwag ka alala. Meron naman tayong 2 months ba, sinabi? Opo. 2 months na buffer stock ng mga produktong petrolyo. Opo. Kung meron tayong 2 months na stock, ibig sabihin 2 months stock, nabili yun bago nagdigmaan, di ba? Oh, yes. Nabili yun bago tumaas ang presyo. Opo. Bakit biglang tumaas ang presyo? Ayun na. Either may nagsisinungaling na meron tayong stock na 2 months or merong nagpaprotiring. Ibig sabihin, sinasamantala yung pagtaas ng presyo ng langis sa merkado upang kumita. O upang makatipak. Ibig sabihin, yung binili nila ng mababa, binibenta nila sa bagong presyo, hindi tama yon. Tumubo ng Profiteering doble. yun. Oo. Ay, Dapat wag naman. yon ay sitahin. Opo. Ano ba namang klase yan? Anong solusyon? Wag na muna daw tayong magtrabaho ng 5 times a week. 4 4 times a week lang. Maganda pong solusyon yan, Mr. President. Parang sinabi mo doon sa mga tao pag nagrereklamo, Mr. President, wala po kaming makain. Di 4 times a week. 4 times a week na lang kayo kumain. Di ba? Parang hindi magandang solusyon di ba? Mali yung information niya. Alin? Mali yung advice niya. Hindi nga, isang measure yon, pero hindi lang dapat yon. Hindi ba dapat ang i-address mo yung presyo? Paano mapapababa ang presyo? Merong mga measures na pinropose yung mga tao. Opo. Halimbawa, isuspindi muna yung excise tax. O kaya yung coco methyl ester. Pwede. Hindi yung kapitbahay yung si Esther, coco methyl ester. Kasi meron pong nilalagay lahat ng diesel engine, nilalagyan ng 5% na CME, coco methyl ester. Nakakadagdag po yun ng presyo kasi mas mahal yun kesa sa produktong petrolyo. Ewan ko ba't mas mahal yung coco methyl ester. Pwede namang tanggalin muna yung requirement na yon para mga 4 to 5 pesos din daw ang dinadagdag noon. So kung 20 pesos, matanggal ang excise tax, maging diesel to, pinag-uusapan, maging 15 pesos na lang. Bago mawala yung coco methyl ester, 5 pesos, 10 piso na lang ang taas kada litro, malaking tulong yon. Bakit hindi gawin? Yun since wala na yung Overseas Petroleum Stabilization Fund, gawin muna natin yon. At paano naman yung ating mga driver? Napakalaking taas po niyan, Sa sobrang taas, napabahinga ko. Isa pa. Yun. Ang galing. Allergic yata tayo sa pagtaas ng presyo, Opo, tama. Bakit hindi muna mag-institute ng measures para yung mga marginal na mga tsuper? Alam mo, napakalakit natin dyan sa mga tsuper. Tayo ay abogado ng Pasang Mazda at kaibigan natin si Lando Marquez. Kalando ng mga transport groups. Yan po ang unang-unang nakakaranas magtaas ngayon ng petrolyong ng presyo ng produktong petrolyo. Bukas ramdam na niyang mga yan. Ayun. Kasi magkakarga sila yung mga yan, kakarga-karga lang yan, 5 litro. 1 litro, yung 20 pesos, ay 100 piso. 100 pisong bawas sa kanilang kikitahin. Hindi nyo naman tinataas yung pamasahe. Yan nga. Pambihira. Ang mangyayari dyan, sa sobrang stress ng mga driver, nagpapamasahe na lang doon sa spa.
Kaya lang, wala namang pambayad. Pamasahe. Hindi, seriously Oo ha. nga, no. Bakit walang measures? Ano nangyayari? Pero, At attorney, walang concrete measures. Paano iwi yung mga tao natin? At sabi, magtago na lang kayo dyan. Bahala na kayo sa buhay nyo. Oh. Yun ang sinatawag na laging bagong bayani. Bagong bayani, iniiwanan nyo ron. Oh, yung Pero, ibang mga bansa nakaka-charter ng mga eroplano para iuwi yung kanilang mga mamamayan. Opo. Pero attorney, mas maganda solar panel lang paramihin. Kasi Hindi. ayaw na nila ng ano eh. Hindi, pwede yung solar, but it will take time. Yun lang. Hindi naman, mag-solar tayo, next week, okay na. Okay Hindi na. na kailangan ng fossil fuels. Hindi Opo, naman ganun yan. It's a long process. Ayan. Kasi sa ngayon, ang dami ng demand eh. Opo. Kung bahay lang. Pwede. Alika, mag-solar tayo. Unang-una, ang solar po ay, syempre, may cost yun of Mahal acquisition. Oo. Bago yung solar panel ni Lian Leviste, hinaharas nyo pa. Ay, Ginulo nyo pa sa mga regulatory requirements, iniipit nyo pa. Yung mga old players, ayaw nilang pumasok ang solar, mawawalan sila ng dilihensya. Ganito ang Pilipinas. Alam nyo, kung ganito po tayo ng ganito, na kung ano-anong inaatupag nating issue sa halip na yung, ang primordial issue rito, number 1, yung ninakaw. Aha. Ha? Ako ba may ninakaw? Ni Wa- piso? Bakit ako pagtutuntunan nyo ng galit? Kambira kayo eh. Walang Ayan silbi daw. yung galit nyo. Sige, magalit kayo sa akin. Ano nangyari nyo? Meron ba kayong pakinabang? Wala eh. Number 2, yung economic repercussions nung war sa Middle East. Yun ang atupagin ninyo. Pambihira kayo. Yung mga anak nyo, papromote nyo ng pagkatipid ng kuryente, ng gasolina, yun po ang gawin nyo sa social media. Hindi yung nagpo-post ng bikini pictures bago magalit kayo. Sa akin, pag sinasabi kong pagka ganon, huwag kayong magagalit. Cause and effect yan di ba? Halimbawa ako, nag-post ako ng nakabikini ako. Hindi ko mapipigil yung mga tao sabihin, may sira pala ulo nito. Laka-laka ng tiyan nagbikini. Ganon yun Oo. Kaya kayo, tingnan nyo, priorities tayo huwag yung parang may nagsabi lang ng ganito, if you find it offensive, maaring in poor taste, pero hindi po yun ang issue sa ating bayan. Na-offend kayo, nagalit kayo, sige. Kaya lang talagang ako, in any shape, manner, or form, hindi ko kayang sikmurahin ang pagka-ipokrito. Kasi I always say what I mean, and I mean what I say. Sabihin nyo, all women deserve respect, sabi ni Ann. Bakit noong si Vong Navarro ang inakusahan ng rape? Ni Denise Cornejo. Di ba, ginawa niyong katawa-tawa si Denise Cornejo? Pinaglululoko niyo ni Vice Ganda? Di ba babae yun? Noong naghihiring sa Senado, tungkol doon sa pambabastos ng mga artista sa mga studio, may narinig ba ako sa inyo? Sinong nasa Senado para sabihing kino-cover up at dapat magkaroon ng batas na dapat ay parusahan yung mga nagko-cover up sa sexual abuse either sa babae o sa lalaki sa studio? Ako po. May narinig ba ako sa magkapatid na Curtis tungkol doon? Kahapon lang, may rally yung kaibigan yung Gabriela sa harap ng US Embassy. Women's Month. Yung isang rallyista roon, akbayan yata yon o whatever, na sumusuporta sa inyo, sinipa. Yung isang policewoman, babae yon, policewoman, ayun, may benda sa paa. Grabe. May naririnig ba ako sa inyo? Wala! Every woman deserves respect, sasabihin ni Ann. Bakit pag ikaw lang, ang tingin mo ay nababastos, saka ka lang nagsasalita? Pag ikaw lang, ba't anong ibang babae? Sinong babaeng pinagtanggol mo na hinalay, ni-rape? Di ba? Naabutan mo naman si Yasmin Curdy. Hinalay ni Baron. Although nagbago na si Baron, magkaibigan na kami, nag-apologize na yung tao, nagbagong buhay na. Pero noong hinalay si Yasmin Curdy, may narinig ka ba
May narinig ba kami sa'yo? Oh, every woman deserves respect. Oh, yung policewoman. Oh, ang dami. Yung mga kakampi mo sa Congress. Ha? Yung babae nagsasabing ni-rape siya ng isang opisyal ng Kabataan Party List. Narinig ba tayo sa Curtis Sisters? O na kinukondena yan? Wala! O, kasi hindi kayo apektado. Ngayon, pagtingin nyo lang apektado kayo, doon lang kayo iimik. At bakit? O, di ba? Bakit kayo nagpo-post? Hindi ba ang kapital ninyo, yung inyong stock in trade sa showbiz, yung kagandahan nyo, yung alindog nyo, di ba? You always make yourselves desirable. Nag-exercise kayo, nagbibihis kayo ng magaganda, nagbibihis kayo ng sexy, araw-araw nasa dermatologist kayo, para maging maganda kayo. Pati ba naman yung iniisip ng ibang tao, gusto nyong kontrolin? Ang hirap kasi, Ma'am Jubes, Opo. ay itong mga ito, hindi ko nila lahat, marami tayong kaibigang artista, very down to earth, si Edu Manzano, si Mirter Sarosa, napakatalino pa niyan, graduate sa UP. Opo. May honors pa, Audi pa yata. Hindi naman ganyan. Ha? Ang problema po sa inyo ay you live in a bubble na doon sa loob ng bubble na yon, wala kayo naririnig sa mga psycho-fans nyo, sa mga alala nyo. Kundi, uy, ayos kayo, galing nyo, ganito, ganyan, sexy mo. Pag binastos, uy, binastos ka. Hindi po sa inyo umiikot ang mundo. We are in real life here. Hindi po ito sine. Ha? Magpakatotoo kayo. Sa tunay na buhay, lahat ng klaseng tao merong ganyan. Gusto nyong umiwas, di huwag kayong mag-showbiz. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Parang ako, nagbibigay ako ng opinion, komentarista ako, engaged ako sa partisan politics, PDP ako. May mga dinidenounce ako na mga anomalya sa gobyerno, binabatikos ako ng mga kamoting kahoy na may ulalo, ng mga defender. Okay sa akin yon. Sabi ko ba, magdedemanda ako? Sinasagot ko. Tama yan, sagutin nyo, opinion nyo yan eh. Pero, yung manggagalaiti kayo, pa-victim kayo, lumang titugi na po yan, hindi na kinakagat ng tao yan. Huwag kayong OA, napaka-OA ninyo eh, para bang ni-rape kayo, para kayong ginang-rape eh. Wala namang ginawa sa inyo, yung totoong nire-rape, wala akong naririnig sa inyo. Di ba? Alam nyo kung ano yung filthy, nanay ni Jasmine, anong filthy, wala akong naririnig sa inyo. Hindi yung sinatawag yung manyak dahil lang nagsasabing pinagnasahan. Ang manyak, yung kleptomaniac. Ang dami niyan, nakakampi nyo dyan sa House of Representatives. Ang dami nagnanakaw dyan. You are barking up the wrong tree. Yan ang tulid sa inyo. Nakabuti ba yung inaway nyo si Bong Suntay at saka ako? Ba ang buhay ng Pilipino, bumababa ang presyo ng bigas at ng mga produktong petrolyo, na-repatriate ba ang ating bansa? Nawalan ba ng anomalya at korupsyon sa gobyerno? Kung ano-anong inaatupag nyo, yung mga kleptomaniacs, yun po ang importante, yun po ang nakakapinsala. Yung nangyayari po sa utak ng isang tao na hindi naman niya ginagawa, baliwala po yun because there is absolute freedom of thought. Uulitin ko, ha? Absolute freedom of thought. Kahit anong isip sa inyo, kay Juby, sa anak ninyo, ako kung kahit sinong babae o lalaki, wala kayong pakialam doon. Parang religious belief yan, parang political belief yan, parang prinsipyo sa buhay yan, di ba? Wala kayong pakialam doon. Attorney, naasar lang ako doon sa isang anchor na lalaki na nagpapakalinis, pero nagkokomento ka tungkol sa kababaihan, tapos imbis na tumulong ka, na patahimikin ang issue na hindi maganda, inaano pa niya, yung tinuturuan pa niya na gumawa ng bagay na hindi naman tama. Yun nga, pinagnasahan niya, hindi lang niya pinagnasahan, ngayon, tinuloy pa niya yung pagnanasa niya. Nagkabunga pa yung pagnanasa niya. Kasi kaibigan ko yun eh. Kaya lang, hindi ko na babanggitin kung sino yung nabuntis. Pero nakakainis na ikaw pa mismo, kalimong tao, ang nagsasalita ng mali para sa mga kababaihan.
Kailangan, bago ka magsalita ng bulok ng ibang tao, tingnan mo ang sarili mong bulok. Yun lang po. Mahiya naman Oo, kayo. kasi may kasabihan, di ba? Oo. Tumatawa ang matching sa haba ng buntot ng baka. Oo. Hindi niya napapansin ang haba ng buntot niya. Yun. Oo, may kasabihan ganun eh. Feeling Ewan mo ko. lang sikat ka, pero hindi mo alam, sirang-sira ka na. Hayaan At mo na buhay siya. pa yung tao na, nako, ewan ko lang. Yun ang sinasabi Reaction ko. ko yun. O baka gawa na mo ng kwento. Reaction ko lang po yun. Hindi, ang Kasi sinasabi ko. babae ako eh. Hindi naman ako jokla, di ba? Babae po ako. Ang sinasabi ko, ang sinasabi ko, Oo. mga puro ipokrito eh. Akala mo Yun sinong nga, malinis. Tony. Oo. Well, ako naman, nagsabi lang ako kasi Women's Month, malakas kami ngayon dahil babae kami, but you have to know na saan po kayo lalagay. Lalaki po kayo. Bigay kayo ng magandang ehemplo. Hindi yung nagsasalita kayo as if napakalinis nyo. Alam mo, anyway, bago natin iwanan yan, alam mo, wala na, alam na naman ng mga taong bayan, yung mga ganyan. Oo. Oo. Ang atupagin natin, ito ha, yung kakulangan ng mga measures, ito, mas importante to sa Yan. imahinasyon ng kung sino-sinong tao dyan, Oh. including myself, ha? Opo. Oo. Bakit tila walang ginagawa ang administrasyon tungkol sa epekto ng digmaan sa Middle East? Oo. Yes. Eto ha, kababasa ko lang kanina. Opo. Ang Spain pala, yung mga na-stuck, yung mga stranded